presence of many witnesses and entrust them to reliable people who will be able to teach others also. Take the teachings you heard me proclaim in the presence of many witnesses and entrust them to reliable people who will be able to teach others also. Take the teachings you heard me proclaim in the presence of many witnesses and entrust them to reliable people who will be able to teach others also. Take the teachings you heard me proclaim in the presence of many witnesses and entrust them to reliable people who will be able to teach others also. 2 Timothy 2:2. Hallelujah, 2 Timothy 2:2. Praise the Lord. 2 Timothy 2:2. You and me, let us proclaim the gospel. 2 Timothy 2:2. Hallelujah. 2 Timothy 2:2. Praise the Lord. 2 Timothy 2:2. You and me, Let us proclaim the gospel of Jesus Christ. Take the teachings you heard me proclaim in the presence of many witnesses and entrust them to reliable people who will be able to teach others also. take the teachings you heard me proclaim in the presence of many witnesses and entrust them to reliable people who will be able to teach others also. 2 Timothy 2:2. Hallelujah, 2 Timothy 2:2. Praise the Lord. 2 Timothy 2:2. You and me, let us proclaim the gospel. 2 Timothy 2:2. Hallelujah. 2 Timothy 2:2. Praise the Lord. 2 Timothy 2:2. You and me, Let us proclaim the gospel of Jesus Christ. The harvest is plenty, but the workers are few. As for me and my house, we will serve the Lord. We will serve the Lord. 2 Timothy 2:2. Hallelujah. 2 Timothy 2:2. Praise the Lord. 2 Timothy 2:2. You and me, let us proclaim the gospel. 2 Timothy 2:2. Hallelujah. 2 Timothy 2:2. Praise the Lord. 2 Timothy 2:2. You and me, Let us proclaim the gospel of Jesus Christ. 2 Timothy 2:2. Hallelujah. 2 Timothy 2:2. Praise the Lord. 2 Timothy 2:2. You and me, let us proclaim the gospel. 2 Timothy 2:2. Hallelujah. 2 Timothy 2:2. Praise the Lord. 2 Timothy 2:2. You and me, let us proclaim, live up His name, delighting the Lord for His goodness. Let us proclaim, live up His name, delighting the Lord for His goodness. Let us proclaim, live up His name, delighting the Lord for His goodness. And He's God.
puti ang inyong buhok at kayo'y tumanda. Kung ang inyong Diyos, iingatan ko kayo hanggang sa puti ang inyong buhok at kayo'y tumanda. Kayo'y nilikha ko, kaya tungkulin ko na kayo'y iligtas at tulungan. Kayo'y nilikha ko, kaya tungkulin ko na kayo'y iligtas at tulungan. Kayo'y nilikha ko, kaya tungkulin ko na kayo'y iligtas at tulungan. Kayo'y nilikha ko, kaya tungkulin ko na kayo'y iligtas at tulungan. Na kayo'y iligtas at tulungan. Na kayo'y iligtas. Na kayo'y iligtas. Na kayo'y iligtas at tulungan. Good morning, Jesus. Good morning, Jesus. Coffee family. Hallelujah. Lord. Puri pasasalamat sa iyo lang, Panginoon. Sa iyo rin nagmula ang lahat ng may buhay. Liwanag na taglay mo sa aming umaakay. Ikaw ang Diyos na buhay at banal. Amen. One more time. Papuri, pasasalamat sa iyo lang, Panginoon. Sa iyo rin nagmula ang lahat ng may buhay. Liwanag na taglay mo sa aming umaakay. Ikaw ang Diyos na buhay at banal. Puri si Yahweh, o aking kaluluwa. Pupurihin siya at aking aawitan. Habang nabubuhay, pupurihin kita. O kay buting umawit at magpuri sa Kanya. Ikaw ang buhay na ganap at kasiya-siya. Wala nang ibang makahihigit pa. Kaya't papurit pasasalamat sa iyo lang, Panginoon. Ikaw ang buhay na ganap. Ikaw ang buhay na ganap at kasiya-siya. Wala nang iba makahigit pa. Kaya't papurit pasasalamat sa iyo lang, Panginoon. Kaya't papurit pasasalamat sa iyo lang, Panginoon. Wow, for the last time. Kaya't papurit pasasalamat sa iyo lang, Panginoon. Amen. Amen. Parang hindi matapos yung papurit pa sa salamat. Oo, papurit pasasalamat para kay Lord lamang. Amen. Amen. Hallelujah.
Oo, ang ating panalangin muna. Amen. Sige, let us pray. Lord, again and again, all honor and glory is yours. Salamat po, Lord, sa kahapon na kayo po ang nanguna sa aming buhay. Kayo po nagbantay sa aming buhay. Kayo rin po ang our Jehovah Jireh. Ngayong araw na to, Lord, ang salita mo na aming buhay, bubuhayin po ninyo sa aming lahat ngayon. At kayo po ang aming kaalaman, karunungan, and most especially po ang anointing ng Holy Spirit mapasa amin. At ang grasya to live out your message by your grace. Thank you, Lord. In Jesus' name we pray. Amen. And amen. Hallelujah. Thank you, Lord. Meron ba tayong word of the week? Yan. Sa Yung Hebrews malinaw ang mata. Amen. chapter 6 verse 1. Minister Ray. Yan. Malinaw ba mata Ito po ang ating memory verse of the week, Hebrews 6 verse 1. Therefore, leaving the discussion of the elementary principles of Christ, let us go on to perfection, not laying again the foundation of repentance from dead works and of faith toward God. Sa Tagalog, Hebreo 6, 1. Kaya't iwanan natin ang mga panimulang aralin tungkol kay Kristo at magpatuloy tayo sa mga aral na para sa mga may sapat na gulang na. Tigilan na natin ang muling paglalagay ng pundasyon tungkol sa pagtalikod sa mga walang kabuluhan at tungkol sa pananampalataya sa Diyos. Amen. Hallelujah. Glory to God. Ayan. Siya nga pala, mga kapatid, ay kahapon ay kamusta ba yung ating anniversary celebration for His glory. Ilang taon na ba yung ating 42 years na po nag-celebrate ang San Juan Laia Outreach. Kaya ako po'y nagpupuri at nagpapasalamat po mga kapatid sa lahat po ng San Juan Laia, lahat po ng mga prayer meetings po ng San Juan Laia. Tatandaan po natin ang lahat po ng nag-support, binigay ang time, binigay ang talent, binigay ang treasure. Lahat po, tama-tama po, tayo'y pinagkatiwalaan, lahat ng partakers of lahat ng divine ng ating Panginoon. Kaya tatandaan po natin yung Galatians 6:9, huwag tayong magsawa sa paggawa ng mabuti at magre-reap tayo sa lahat po ng magagandang ginawa po natin. At 1 Corinthians 15:58, lahat po ng ginawa po natin para kay Lord, agpuyat, lahat, mga kapatid, wala pong nasasayang. Lahat po ay ibabalik ng Panginoon. Lahat po yan, naka-invest, naka-deposit po kay Lord yan, mga kapatid. Kaya anytime, pwede po tayong mag-withdraw para kay Lord. Thank you, Lord, sa lahat po ng naganap. Lahat ng papuri, lahat ng pasasalamat, puyat, lahat po for the glory ng ating Panginoon. So, imagine, kung 42 years ang Laia, Minister Jeff, Apo. yung ating community nagdaos ng 43. So, so isang taon lang ang agwat, kamusta naman yung karanasan mo sa anibersaryo? Meron tayong mga konting pictures. Sige, tignan natin. Alam ko, hindi pa tapos, inaayos pa. Pero Oo. isa ito sa pinakamasaya. Ano ba yung anniversary. bakit kamusta ba yung iyong
Na-assign ka ba sa Laia? At kamusta ba naman yung karanasan mo kahapon Ayan. sa ating Salamat, glory to God, lahat halos ng workers. Meron tawag nung unang panahon nung tayo manggagawa yung Laia Natatandaan mo ba yun? Tibagan po. Tibagan. 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 Bakit kaya nabuo yung pagka sa Laia ka na-assign, Tibagan? Meron ka bang idea dyan? Ang pagkakaalam ko po kasi dulo, malayo. Malayo. Para bang pag inassign ka doon, tinapong ka sa malayong lugar. Tsaka pastor, naririnig ko noon nung bago pa po ako. Sabi niya, daling yan sa Tibagan. Sabi ko, ano kaya yung Tibagan na yun? Magtitibag. Kasi sabi daw po, yung blue na maong, pag pumunta ka, magiging puti na. Ganun daw po doon sa Laia. So, para bagang pag sinabing Tibagan, medyo sabi mo malayo. Opo. Meron tayong prayer meeting dyan, malaya. Meron. Oo. So, malayo yun, pero may prayer meeting tayo. Hindi. Malaya. So, pag sinabing Tibagan, sabi mo, malayo. Tapos sa'yo naman, parang, Talagang marami kang dadaanan na talaga, lubak-lubak, mabuhangin, mabako-bako, Tibagan po talaga, pastor. parang merong mga bundok, parang ganun, papatagin, titibagin. Maalikabok, mga ganun. So, pag Tibagan, merong hardship, ganun? Parang, Yun, Sa service. parang ganun po ang naging pananaw. Pero, minsan sa negatibo, Pero sa negatibo. Pero yung hindi, sabi mo sa negatibo, Apo, parang apo, tinapong ka apo. doon. Pero sa positibo, maganda palang ma-assign doon. Ayun. Kasi ikaw mismo yung mabibless. So, halimbawa ako, ay, na-assign ka rin doon. Na-assign po ako dyan, ano ba yung year na yun? Bago-bago pa lang po akong worker noon. Yung nagpapakanta natin ngayon, sina Sister Jerlyn, sina Sister Sarah. Ano yun? Kaliliitan pa nila. Parang bago pa lang lumalaki. Nung na-assign kami doon. So imagine, ganong katagal yun. Ang liliit pa nila nung na-assign kami doon. So, mga 8-10, ganon. Ang edad. Mga ganun po ang edad nila nung na-assign kami doon sa... 8-10. Oo. Ganun na pala katagal yun. Sila, Tapos sila ngayon ang ating sa music Opo. ministry. No? Hindi pa sila noon nagla-love offering lang pagka sa mga kanta, hindi pa sila yung nagpapakanta nung kasi mga bata pa nga. So ganun na katagal yung Ay, na-assign po ako. Ikaw doon. din na-assign noon? Hindi masyado? Ngayon po ako Ngayon na-assign, lang. pastor. Opo. Kaya sabi mo pala 42 kahapon, na siya. 42 years ka na. Pang 42. Kaya nagulat kami lahat 42. Yung pala. Yung pala, siya ang na-assign ngayong 42. Ah. Yun. Pero sabi mo nga, alimawa, pag looking back, ang tagal, ano? Pag nagunita mo yung Laia, parang maraming mga manggagawa na gustong ngayon na ma-assign. Hindi sa, kasi, di ba naman sabi nga ni Lola Tess, kapag ang salita ng Diyos ay nadala sa isang lugar sa Psalms 65 verse 11. Yung totoo naman kasi sabi nyo nga, maski man ako, lubak-lubak, maalikabok, maputik, maraming karanasan. Pero halos lahat ng manggagawa na-assign doon. Opo. Kaya nga yesterday, halos lahat ng manggagawa, Mapapawaw ka ngayon. mapapawaw ka ngayon. So, yun yung ginawa ng Panginoon Diyos after so many years. So, kung halimbawa, Tibagan ang tawag natin noon, ano kaya ngayon ang masasabi natin ngayon? Meron ba kayong maiisip na, di ba sabi natin noon? Ngayon, anihan na. Anihan. Harvest. Oo, harvest. Harvest na. Kasi dati tinitibag lang Ngayon, inaani na. So, merong mga tinibag, may nagbungkal, may Yun, nagtanim, tanim, may may nagdilig, pero ang Panginoon Diyos ang nagpapalago. Nagpapatupad. Yes. Tapos ngayon, nung lumago na,
tayo ngayon, harvest na. Harvest, opo. Nakita mo ba yung mga tahanan ng ating mga kapatiran? Naalala ko, ano ang naalaala mo nung pumupunta ka doon? Ako, nasabi ko na yung kahapon. Pastor Romy, marami yon. Tsaka si Pastor Rapi, yung kasama na. Basta halos lahat. Nasabi ko lang yung kasama ko si ngayon Pastor Kaabay na patagal din kami na dala-dala ng Denonet hanggang sa naputol yung tulay, diretso pa rin kami. Pero meron ako naalala doon yung nagkukwentuhan, yung poso, di ba tuwan-tuwa? Ako, may poso doon sa tinutulugan namin bahay. Tapos pagka naligo ka, sobra sa lamig. Alam mo kung kanino palang bahay yung tinutulugan namin? Hindi ko kay Sister Berhenes. Biglang sabi niya, amin yung puso, ikaw nga yung. Biro mo, nakalimutan ko. Basta naalala ko doon. Meron pang isang, kung yun poso, nung unang panahon, doon sa papuntang Baguio, meron kaming tinutulugan na bahay. Pero ito naman, balon. Naku, tuwan-tuwa ako doon sa balon. Yan ba yung kinaano po, Sister Rose? Very good. Natatandaan, Okay, Sister Sa likod, Rose. sa likod. Sa likod. Pilya, opo. Grabe. Yung parang, ewan ko, siyempre, tayo dito sa Manila, halimbawa, dito sa Manila, pagbukas mo nung gripo, ayan na kagad yung tubig. Kaya kapag na-assign ka pala doon sa mga lugar na, halimbawa, medyo may bundok, aakyat ka, paakyat, pababa, minsan medyo, yung iba nga nagpapadaus-dos ng Sa pagalitan. Isabela, ganun din. Poso rin. Poso, Bobo. tama. Sa Oo, Isabela. may karanasan dyan sila Lola Peli. Sa Isabela po. Oo, naliligo sila sa Ay, opo. Oo, si Lola Peli na lang may kasama siya noon eh. Nakwento nga. Oh, nakwento. Madilim eh. Madilim kaya naliligo sila Naligo doon. sila. Biglang biglang merong dumating na jeep. Bukas ang isip. Lola Peli. Ay, hindi niyo alam yan. Ang daming masasayang mga pagginunita mo, no? Tsaka doon, si Otan pala, ang kanya pala, tuko. Tuko. Naririnig niya. Di ba pag matutulog ka doon, tuko. Di ba siyempre, pagka medyo, sabi mo nga doon, do not fear. Doon sa word kahapon. Ako rin nakaranas din ako ng tuko. Hindi rin ako nakatulog. Maingay po. At di totoo, sa service, nakakatuwa. Kay Pastor Rapi, sabi niya yung hinahatak siya. Alam mo, meron din kami tinulugan ni Pastor Mer. Ano rin kami? Minulto kami. Totoo to na wala na kaming hininga. Akala ko ako lang yung parang minumulto. Totoo to, minumulto. Si Pastor Mer din pala, ganun ang kanyang karanasan. Kaya nung nagising na kami, hindi naman naghanap kami ng ibang tulugan. Hindi, totoo yung kinukwento. Ikaw ba nakaranas ng mga masasamang espiritu? Hindi ngayon. Iniisip pa yan. Tagal mag-isip eh. Pero naalala ko sa Isabela, may stick ako sa tabi ng higaan. Sabi ni Brother Robert, Si Brother Robert. yung kay Lord na po. Ba't may stick ka pa? Kasi tuwing alas 12, doon sa taas, tutunog na yung daga. Oh? Parating, bababa, pupunta sa lamesa. Saan to? Sa Bohol? Di ba, sa Isabela. Isabela, okay. May stick ako. Stick Ba't may stick ka? May daga eh. Takot po kasi ako sa daga. Kaya, Kaya pupunta ako CR, paiingayin ko muna yung stick para umalis yung daga. Ako naman, Pastor, iba. Sa Isabela naman, Pastor, dun sa kila Sister Aurora, sa ating Sister Norma. Norma, Oo. hihiramin ko yung pusa doon. pusa. Pusa naman ako na kuting. Pusa- Dadaling ko na pusa o yung tsage. kuting? Dadaling ko na yung tsage. Ah. Ngayon, pag matutulog Totoo to, na, Totoo po. Okay. Kasi bakit po, yung pusa, takot yung ahas doon. Kaya sa gabi, paingayin ko na yung, ming, ming, sis, meow, meow. Kaya pala walang Alam ng ahas ahas dito. ngayon. Kaya pala walang ahas dito. Kaya alam po na ahas ngayon may pusa doon. Yun. Ganun naman po ako. Tapos pag pupunta kami na Aurora, dadaling ko uli yung pusa. Susoli ko uli doon. Kamustahin mo yung pusa? Hindi kasi experience eh. Yung mga experience bang gano'n? Pastor? Pero di ba pag nakita mo yung mga kapatiran,
parang naghihintay talaga. Tapos yung mga pagtanggap, grabe yung kanilang, parang yung kanilang pag-ibig talagang Ay, kakaiba. naalala ko na po, meron akong karanasan. Hindi, Oo. hindi ko na lang sasabihin kung saan mission house. Mission house Sa mission din. house po eh. Bible study. Wala na yung mga tao. May umubo. Akala ko si Ninong Ray. Nakaalis na eh. Pagsilip ko, walang tao. Hindi ko alam kung sino yun. Hindi naman nananakot, pero totoo naman merong mga evil spirits. Pero dahil sa pangalan ni Jesucristo, nagamit mo na ba yun? Na Amen. In the name of Jesus. Kaya tuwing uuwi ako doon sa mission house paggabi, lagi sa gate pa lang, in Jesus name na ako. Tama. Tapos kumakanta na ako. Kasi Yes. one time, naghuhugas akong plato, ba't ako nababasa? Hindi naman Hindi, umuulan. totoo. Sige, Opo, sige. hindi naman umuulan, ba't ako nababasa? Sabi ko, sa pangalan ni Jesus, wala kang karapatan. Doon na lagi kong nagagamit ang in Jesus name. Oo. Nawawala po yun. Kahit mag-isa lang ako doon sa mission house na yun, hindi po ako natatakot. Ako merong karanasan, pero tawid dagat to. Tapos meron tayong gawain. Natulog kami dun sa may isang parang bahay. Parang ang sama ng pakiramdam ko. Dahil for whatever reason. Tapos nung may nag-pray sa akin, grabe nangyari sa akin doon. Parang hindi ko pinatuloy. Hindi ko tinuloy yung pag-pray na yun na yung grabe yung bigat ng katawan, ganito. Pero yung tinulugan namin marahil, kasi matagal nang hindi tinitirhan eh. Tapos, hindi totoo yun. Tapos, ayun. Tsaka hindi lang sa tawid dagat. Siyempre, na-assign tayo sa tawid dagat. Dito minsan sa atin, totoo to. Hindi ko na sabihin. Baka sabihin yun, hindi na kayo ma-assign doon. Yun ang pinagtataka ko. May gawain, parang, oo. May gawain din sila. Di totoo to. Parang walang ano-ano para akong hindi na makabangon, ganito. Mabigat. Kasi natulog ako dun eh. Parang totoo. Pero parang gising ka, natulog ka na talagang may masamang espiritu. Di totoo yun. Pero naranasan ko na rin na gamitin yung the blood of Jesus. Amen. The name of Jesus. Yung sa Word of God. Talagang kita mo na yung na-possess, bumaksak eh. Tapos, nung nahimasmasan after kasi parang iba-iba ang umaalis eh. Una, pagkapa ni Sister Ria, mayroong malaki dito sa tiyan. Tapos tumakbo, sigaw ng sigaw. Tapos kasama sin kapatid mo dito eh. Apo. Pinipigilan namin. Parang umaakyat. Talagang ang lakas. Tapos nakatingin sa akin, pulang-pula yung mata, nanlilisik. So, yun na nga. Noong panghuli, 3 beses pa yun eh. So sabi ko, the blood of Jesus. Pagbaksak, kasi yun yung tagumpay ni Jesus Christ, lahat tayo naligtas eh, di ba? Yung sa anumang kasalanan, yung sa 9:22 ng Hebrews. Amen. Tapos nung nahimas-masa maupo, biglang sabi sa amin kay Sister Ria, ano nangyari? So, meron pala talagang Opo, napopossess. meron po talaga. Oo. Pero hindi naman yun yung topic natin. Ba't tayo napunta rito? Isa na lang po. Ay, sige. Naalala ko yung sharing ni Ninang Remy. Oo. May lumapit sa kanya. Pinag-pray niya agad sa pangalan ng Espiritu ng Bukol. Umalis ka sa pangalan ni Jesus. Matunaw ka. Sabi nung nagpa-pray, hindi po yan bukol. Wallet ko po yan. On a lighter side. Hindi, sa sa mission, Pero matutuwa ka yung naganap kahapon after
42 years. Yung sinasabi mong maliliit, may mga anak na, may apo pa. Oo, kaya napakahalaga yan. Ito yung mga ilan. Mga ilan lang. Pakita Yan. natin. Amen. Yan po lahat sa Si Sister Nursing po, nagkasipa. Si Sister Nancy, siya yung nagdala ng buko. Nagkaroon kami ng pagkakataon na sama-sama rin yung mga gawa. Nagkaroon kami ng sports activity. Tapos si... Happy anniversary mga kapatid! At salamat sa inyong lahat sa aming Kailangan siya. kay Kailangan Lord siya at ng magagawa. bukol. Ayan, no? Meron ba? Sa mga magagawa ng Panginoon. All glory, all sa At sa Panginoon labas. mga kapatid. Happy anniversary po mga kababayan. Hindi sa labas. Happy anniversary! Happy anniversary! Happy anniversary! Pang patriarchs. Mga patriarchs po. Amen. Hallelujah. Inaayos na po, inaayos. Sobrang sabihin ko eh. Let's start, Pastor. Ano? Ng buhay
Amen. Ano ha? Yan po ang mga naganap sa ating anniversary kahapon. All for the glory of God. Ano, ha? Amen. Amen. Bago tayo dun sa ano, di ba sabi mo nga, 42 years, yung mga maliliit na bata, naglakihan na. Opo. At ang message nga na binigay sa atin ay nasa Deuteronomy 31 verse 6, ano? Sige nga, pakibasa din yung mga ilang pagpapala dyan, Deuteronomy, na briefly. Yan, ito ang sabi. Ayan. Ito po ang Deuteronomy 31 verse 6. Sabi po rito, magpakatatag kayo at lakasan ninyo ang inyong loob. Huwag kayong matatakot sa kanila sapagkat sasamahan kayo ni Yahweh na inyong Diyos. Hindi niya kayo iiwan ni pababayaan man. Amen. Ano, ha? Yan yung ipinaabot ni Lord sa 42 years. Historically speaking, yan yung habilin ni Moses. Di ba 40 years sila sa ilang at iyan ang kanyang inihabilin. Ano ba yung mga pagpapalang aralin na dapat nating maipamuhay sa ngayong pagkakataon sa panahon na to? Yan. Ayan, okay. Thank you Lord po. Purihin po ang ating Panginoon. Kaya ito po ang naging message po ng anniversary po ng San Juan Laia. Ito pong Deuteronomy 31 verse 6. Ito po yung marami pong mga spiritual lesson na gustong iparating po ang ating Panginoon po rito. 5 spiritual lesson po ang matututunan po natin dito. Una, yung sinasabing magpakatatag, be strong. Sinabi kasi dyan sa 1 Corinthians 16:13, maging handa kayo at magpakatatag sa inyong pananampalataya. So, saan po tayo magpapakatatag? Saan tayo magiging strong? Sabi po dyan, sa ating faith, sa ating pananampalataya. Maging matapang kayo at magpakatibay. So, yan po yung strong na lesson po rito na sinasabi po. Yung faith po natin, magpakatatag tayo sa ating pananampalataya, magpakatapang tayo sa ating pananampalataya at magpakatibay po tayo sa ating pananampalataya. At yung pangalawa po, pag ikaw ay matatag, matapang sa iyong faith, sabi nga po dyan, courage. Nandun yung lakas ng loob po natin. Kasi meron po kasing tinatawag na fear, courage. Meron po kasing mga taong takot pagdating na sa lakas ng loob. Meron pong ganun eh. Ito, command, ipinag-uutos po sa atin to na magkaroon tayo ng lakas ng loob. Pinag-uutos po to. Kaya nga pagdating sa courage na to, sa Philippians 1:28, sabi po dyan, huwag kayong matakot sa inyong mga kaaway. Magpakatatag kayo sapagkat ito mismo ang palatandaan na sila'y mapapahamak at kayo'y ililigtas ng Diyos. Kaya iba po talaga kapag yung faith natin malakas, strong. Nandun yung ating lakas ng loob. Kaya nga ito po ang nagbibigay ng encouragement o divine encouragement ng Panginoon sa atin. Na ang sabi dyan sa Isaiah 41:13, ako si Yahweh ng inyong Diyos, huwag magpapalakas sa inyo. Sabi dyan, ako ang nagsabi, huwag kayong matakot at tutulungan ko kayo. Sabi dyan, sa lahat ng panahon. Ayan po ang sinasabi po rito. At kaya ang pangatlong lesson po na makukuha po natin dyan ay sabi po ay fear not. Huwag tayong matakot. Kasi ito po yung mga dahilan kung bakit hindi tayo matatakot. May 7 reason po kung bakit hindi tayo matatakot. Una, sabi dyan yung blessing in the journey of life. Yung takbuhan po ng ating buhay, tatandaan po natin divine yan. Lahat po ng ginagawa natin kay Lord, takbuhan ng ating buhay, katulad po ng ginawa niya kay Abraham, lahat ng dinaanan po ni Abraham, sabi ni Lord, pagpapalain kita. So ganun din po mga kapatid, ito po yung sinasabing kung bakit hindi tayo matatakot. Pangalawa, supplies in famine. No? Kaya sa oras ng famine,
wag po tayong matakot. Nandyan po ang ating Panginoon. Pangatlo, protection in peril. Sa oras ng panganib, nandyan po ang Diyos. Kakampi po natin si Lord. Pang-apat, strength in weaknesses. No? Yung Isaiah 41:10, palalakasin tayo, sasamahan tayo ng Panginoon. Di po ba? Kaya walang puwang para hindi tayo matakot. Tapos panglima, companionship in trials. Isaiah 43:2-3. Di po ba? Sabi diyan, dumaan ka man sa malalim na tubig, sasamahan po tayo ng Panginoon. Kahit po dun sa pang-anim, overshadowing of care. Tandaan po natin, ultimo, buhok po natin sa Matthew 10:30, bilang na po ng Panginoon. Kaya wala pong puwang para hindi tayo matakot. Ultimo sa pampito, yung life beyond the grave. Ultimo po, hahantong tayo. Sa ultimo sa kamatayan, hindi pa rin po tayo matatakot, mga kapatid. Nandyan po ang Panginoon. At yung pang-apat po, sabi po rito yung kanyang divine presence. Pag sinabing divine presence, ito po yung comfort ay binibigay po ng Panginoon para sa ating lahat ng mananampalataya. Meron pong mga ilan po rito, pag sinabing divine presence, sabi, in the pilgrimage of life. Yung paglalakbay po natin, kasama ang Diyos, banal po yun. Pagkasama pala natin ang ating Panginoon sa ating pilgrimage, holy po yan. Kaya yung presence ng Diyos, hindi niya po tayo iiwan. Ano pa po, yung divine presence na binibigay ng Panginoon sa atin? Afford rest. Pag sinabing afford rest sa Exodus 33:14, sabi ni Lord doon, sasamahan ko kayo at bibigyan ko kayo ng kapayapaan. So in times of troubles, in times of pain, in times of adversity, nandyan po ang divine presence ng Diyos, mga kapatid. Kaya ito po yung comfort na binibigay ng Panginoon sa atin. May kapayapaan po tayo sa gitna ng battle natin sa buhay. Ano pa po? Sabi dyan, comfort in trials. Yun, nandun po yung kaginhawaan. Kahit na meron tayong mga pagsubok sa ating buhay. Tapos, yung divine presence ng Diyos, sabi dyan sa number 5, Matthew 18:20, 2 o 3 nagkakatipon, mag-pray po ang dalawa. Nasa kalagitnaan po natin ang ating Panginoon. Divine presence po ni Lord yun. Yun po yung comfort na binibigay niya po para sa ating mananampalataya. At yung pang-anim, sabi dyan, unto the end. Matthew 28:20. Sabi ni Lord, turuan ninyo silang sumunod sa lahat ng inuutos ko sa inyo. Tandaan ninyo, ako'y kasama ninyo hanggang katapusan ng mundo. Kaya pag sinabing divine presence, nandyan po yung divine helper ng Diyos, divine friendship po ng ating Panginoon. At yung panghuli, ito po yung tinatawag na divine constancy. Pag sinabing divine constancy, firm, stable, hindi mauuga, hindi mayayanig. Kapag nandyan lagi ang ating Panginoon, nandyan ang salita ng Diyos, di po ba naalala niyo yung sinabi niya dun sa Joshua 1:5? Sabi niya po, walang makakagapi sa iyo habang ikaw ay nabubuhay. Sasamahan kita gaya ng patnubay ko kay Moses. So yung divine constancy po, nakapailalim po dyan yung kanyang divine faithfulness. Hindi mauuga hindi ka mayayanig. Dahil nandun yung katapatan ng Panginoon sa atin. Sabi sa 1 Corinthians 1:9, tapat ang Diyos na tumawag sa inyo upang makipag-isa sa kanyang anak na si Hesukristo na ating Panginoon. Kaya yung kanyang divine constancy, nakapailalim yung kanyang divine faithfulness at yung God of truth. Pag sinabing katapatan ng Diyos, ibig sabihin yan, siya po ang God of truth. Siya po ang Diyos ng katotohanan. So, ibig sabihin po niyan, God's word sure. Nakatitiyak po tayo. Nakasisiguro po tayo na hindi po nagtatalusira ang ating Panginoon sa kanyang salita. Pag sinabing God's word sure, absolutely trustworthy.
trustworthy, mapagkakatiwalaan. Kaya nga sinabi dun sa Matthew 24:35, heaven and earth will fade, will pass away, but my word shall not pass away. Amen. Thank you, Lord. Hallelujah. Alam nyo, sabi ng salita ng Diyos, magpakatatag kayo at lakasan ninyo ang inyong loob. Huwag kayong matakot sa kanila sapagkat sasamahan kayo ni Yahweh sasamahan kayo ni Yahweh na inyong Diyos. Hindi niya kayo iiwan ni pababayaan man. Yesterday, alimawa ako, na-bless ako eh. Kasi merong isang umattend na patotoo. Dinadayalis 3 times a week. Pero sabi niya, parang siyempre, yung care and concern nung mahal niya sa buhay, magta-travel eh. Pero sabi niya, hindi. Parang yung kanyang katatagan, tsaka she's never alone. Kasi dito, I will be with you. So, grabe yung for me minsan nga, naranasan, alam ko, minsan, meron din tayong bilang human being, meron tayong mga nararanasan, di ba? Minsan, ganito, ganyan. Di ba, minsan, hindi na muna ako ganito, ganito. Pero, ano ba yung mo ngayon? Meron ka bang agam-agam? So, sabi doon, huwag ka matakot. Andyan ako, hindi kita iiwan, hindi kita pababayaan. Ano ba yung... alimbawa, ako. Ikaw ba, dahil ba sabi ni Lord sa iyo ngayon, fear not, magpakatatag ka, hindi kita iwanan, hindi pababayaan. Ano ba yung... Kayo po, meron ba kayong agam-agam? Sabi nga yung divine presence, andyan. Yung divine constancy, yung faithfulness niya, yung kanyang truthfulness sa kanyang mga pangako, So, dito rin, meron din na pag nakita ko yung mga kamanggagawa, minsan nga na-stroke, pinagaling, tuloy pa rin. Minsan merong ang hirap nun. Minsan nga, hindi namang cancer ang sakit mo, pero yung bagabag sa kalooban, tas pag-iisip, tapos minsan, di ba, naalala ko yung nagpatotoo nung nakaraang linggo. Di ba, parang yung kanyang faith, sabi mo nga dapat matapang o be of good courage. Dumarating din pala, sabi niya na ganun ang kalagayan. Pagka kasi parang nasa bingit ka pa lang ng kamatayan, may pagkakataon din na, andyan ka ba, Lord? Something like that, Pinabayaan mo na ba ako? Pero nakita natin yung pagkausap ng mga lingkod ng Diyos, yung mga kapatiran, na walang inaasahan kung hindi ang pangakong salita ng Diyos. At nagkaroon ng mga milagro, di ba? Yung kanilang mga patutuo. So, kung sabi rito, kung ano ba yung may nararanasan, lahat naman tayo. Pero ang sabi doon na alam ng Diyos, you are never alone. My faithfulness still andyan pa lang. Hindi nagbabago. Yun, At yun na nga, wala tayong aasahan kung hindi ang Panginoon Diyos. Minsan kasi pagka malakas tayo, meron tayong iba't ibang mga sources, so on and so forth, pero may pagkakataon din palang parang nasukol ka na, tapos parang wala nang pupuntahan. Sabi rito, God is there, He is ever present. Hindi tayo iiwanan. Call. Naalala ko, meron ako naalala mo, yung isang bata, naalala ko lang sharing. Meron siyang tinatanggal na bato. Doon, gagawa siya ng something doon sa buhanginan.
So, yung bata, lahat na ng ginawa niya, maganda na eh. Kaya lang meron siyang isang bagay na dapat na tanggalin o ganito. Lahat na nung paraan ng bata, hindi niya matanggal-tanggal. Yung bato or something. Doon sa, ano mo rin yan? Yung Hindi po kwenta yan. masyado. Ayun, so ganito. Yung pala, yung tatay niya, pinanonood siya. Tapos ang sharing nung preacher nga, sasabihin mo lang na, Tay, tulong, cry for help, sabing ganon. So sabi ng preacher, minsan tayo yung bata na yun na gusto natin ganito, may gagawin, parang lahat na, hardship, so on and so forth, hindi kinakaya mo, ganyan. Pwede ka palang, andun yung tatay mo, yung sabi mo, yung divine presence. So sabi, anak, cry for help. Yung pala, sinasabi ng preacher na ihingi lang tayo ng cry for help sa ating Panginoon Diyos. Ano? Kaya nakakatuwa. So, kahapon nga, yung namangha ako doon sa isang kapatiran natin na kahit na dinadialysis, actually katatapos lang ata niya kahapon ng dialysis, pag uwi niya, bukas ulit, dialysis, pero ayaw niyang magliban doon sa, grabe naman yun. Grabe naman yung kanyang, doon nga sa Hebrews 6:1, na yung maturity, no? Yung kanyang, si Lord din naman yun. Kaya, kung, alam mo, ikaw yung nandun, meron kang daladalahin, tapos bigla kang makarinig ng patotoong ganon, that will give you courage, Kaya, be of good courage. Kaya kapag nandun ka, tsaka hindi lang yun, ang daming naganap kahapon na sa totoo lang, parang lagi mong minimithi, di ba yung sama ako sa gawain, sa prayer meeting, tapos hinihintay mo na yung linggo. Bagamat tayo may kanya-kanyang gawain araw-araw dito sa ating pamumuhay sa lupa, pero merong something na yung spirit mo kakaiba, no, na Uy, Sunday na. Biglang nabalitaan mo, uy, may ganito. Sama ako dyan. Di ba parang si Lord naman na mag-orchestrate. Minsan nga, yung leave mo, di ba? Kaya yun, dahil doon, pagka nandun ka na, yung kakaibang damdamin, parang Pasko, kakaibang damdamin ng inyong, anong kanta nun? Kaibang damdamin ng aking nadarama. Sa tuwing tumasapit ang Disyembre. Hindi, pero kakaibang damdamin yung Christmas pagka... po. Hindi totoo. Di ba, lalo na yung sama-samang mga tayong lahat, Amen. Parang yung ngiti mo, parang naka-tape, scotch tape. Tsaka doon meron akong namasdan na isang taong talagang tuwan-tuwa. O actually, dalawa eh. Pero yung isa na yun, parang talagang ang kanyang kasama natin, hindi ito siya masyadong ganun eh. Pero, siyempre, naririnig ko kahit at tabi-tabi tayo doon, yung fellowship pa. Tapos makikita mo siya yung kanyang galaw, tsaka yung gesture kakaiba eh. Gusto niyo malaman kung sino? Sino po? Hindi ko sasabihin sa inyo. Ayan. Pero napansin niyo yun. Doon tayo lahat eh. So ito, dalawa actually. Pero yung isa, ngayon ko lang siya nakita na parang kakaiba yung kanyang ligaya. Oo. Kakaiba, no? Oo. So, mag-break muna tayo. Pero yung ating susunod dito, after 42 years, yung mga bata na nakita mong maliliit na naglakihan na, no? Opo. Tapos, napakahalaga kasi. At abangan nyo itong, pagkatapos itong pagbati natin, tungkol dun sa nakita namin yung 42 years, yung mga lola pala, no? Yung sinabi ng mga bata, o yung lola mismo, Opo. sabi, hindi pala siya kakatukin pala sila pag wala sila sa gawa. Wala sa gawain. Grabe yun, May ikot na po Iisa-isahin. yun. Nanay Berhenes Isa-isa, na po. oo, hindi siya papayag, So, sige, at nakita natin yung mga bata na naglakihan na. So, sa gawain, yan ang ating susunod na pag-uusapan. Ito muna yung may mga kaarawan.
Ito po yung November 7. May mga birthday po ngayon, mga kapatid. Happy birthday si Brother Antonio Manigbas, Brother Luis Tison, Brother Raleigh Hernandez, Pre, happy birthday. Brother Eman Gilido, Brother RJ Isabela. Ayan po. Happy birthday po, mga kapatid. birthday sa inyong Enjoy your lahat. day. Ayan, happy birthday. Happy birthday, mga kapatid. Ayan. Alam nyo ba na ang birthday, tayong nakilod, dalawa pala birthday natin. Apo. Ano yung isang birthday natin? Yung Spiritual birth. Yeah, spiritual birth, sineselebrate. We thank God sa born of the Spirit, Yan, amen. Oh, yung mga pinanganak mong mga anak, tsaka yung mga, yan, ito po yung ating isa pang pag-aaral. Glory to God. Amen. Thank you, Lord. Good morning ulit sa ating lahat. Yan. Kamusta po kayo? Alive. Yan. Thank you, Lord, sa mga pagpapala ng ating Panginoon na katulad nga po nung ating mga narinig kanina na mga karanasan sa pagpunta doon sa mga gawain ng Panginoon, mabebless ka talaga. Kasi sabi doon sa Colossus 1, verses 5 and 6, ang mabuting balita na ipinangangaral namin sa inyo, ang daladala ay pagpapala. Pagpapala. Kaya, ma-amaze ka pagka kung ikaw yung nakarating o nakapunta ka na doon sa lugar ng San Juan, i-compare mo nung araw, talagang mamamangha ka sa mga pagpapala ng ating Panginoon. Kasi di ba yung naririnig nating mga kwento-kwento na nung araw, pag pumunta ka raw doon, kapag kaputi ang suot mo, pagbalik mo, itim na dahil sa alikabok. Pero ngayon, grabe yung lugar ng San Juan. Kasi kung saan talaga marating ng salita ng Diyos, hindi papayag ang Diyos na hindi pagpapalain. At yung mga kapatiran doon, yan naman ay nararanasan ng lahat ng nakipag-isa at lahat ng naglingkod sa ating Panginoon. At ang isang nakakatuwa doon, yun nga rin po yung napansin ni Pastor Alex, at alam ko marami sa ating nakapansin, na imagine na simula doon sa lola, tapos nandun yung mga anak, naandun yung mga apo. Kayo ba ay natutuwa kapag pamilya, angkan-angkan ang pumupunta sa gawain ni Lord? Yan ba ay inyong heart's desire? Alam nyo, yan ay matagal ko ng prayer request kay Lord. Kasi di ba sa totoong buhay, hindi naman lahat ng ating mahal sa buhay nasa gawain ni Lord. At tayo hanggang ngayon, pinagpe-pray pa rin natin na yung lahat ng ating mga mahal sa buhay, makasama natin sa ganitong gawain. Lalong-lalo na, di ba, kapag meron kang mga kamag-anak na napuntahan na para bang sa tingin mo, kailangan ng tulong, hirap na hirap. Di ba, gusto mo maipakilala agad si Lord kasi alam mo ang susi para ma-bless ang tao, yung pagkakaroon ng relasyon sa Panginoon. Yun ang pasimula para gumanda ang daloy ng buhay o yung pagpapala sa isang pamilya. Alam ko yan ay prayer din natin, deserve din natin.
Di ba yung Monday, tayo lahat natanong tayo, ano yung ating pledge? Ano yung ating parang i-commit kay Lord? Ako nga nagpe-pray, ano nga ba ang aking i-commit? Pero ang isang pinakamaganda, yung stand ni Joshua sa Joshua 24:15. As for me and my family, we will serve the Lord. Pwede bang sabihin natin lahat yan, maging yung nakikinig? As for me and my family, we will serve the Lord. Yun ang naganap kahapon. Kaya noong kami po ay kumakain ng halo-halo, nasabi ni Sister Jesusa, Brother Jeff, parang sa'yo yata itong lugar na ito, itong kainan ng halo-halo. Sabi ko, bakit? Kasi yung suot ko po, katulad nung suot ng mga nagtatrabaho doon. Tapos lumapit si pastor. Bukas tayo ha, sabi niya sa amin ni Minister Ray. Bukas tayo ha. Sabi ko, ano pong ating ituturo? Ang nakaprepare ko po, yung kanyang topic na 1 Peter 4:8. Biglang sabi niya sa akin, doon ka sa Proverbs 17:6. Nung binasa ko na, ako po yung nagmamaneho, parang simula nung sinabi niya sa akin, minuni-muni ko na sa kaisipan ko. Sabi ko, Lord, paano ko ibibigay ito? Itong Proverbs 17:6. Alam niyo, noong binasa ko at nagpray ako, alam niyo kung anong nakita ko diyan? Napakalaki pala ng part dito sa Proverbs 17:6. Napakalaki ng part ng mga lolo, lola, maging ng mga magulang sa kanilang mga anak. Kayo ba'y agree diyan, mga kapatid? Di ba doon sa paglaki, napakahalaga nung kasi diyan, yung generation nandyan yung grandparents, tapos nandiyan yung children, yung mga anak, tapos nandiyan yung mga apo. Tingnan niyo yung Proverbs 17:6. Lahat po tayo, buksan natin yung ating mga Bible. Di ba meron naman tayong Bible sa ating mga cellphone. Sa New King James, ito nakalagay. Children are the crown of old men, and the glory of children is their father. Sa Tagalog, ang mga apo ay putong ng katandaan. Ang karangalan ng mga anak ay ang kanilang magulang. Ayan. Sino po dito ang may mga apo na? Ayan. Si Sister Sally, may apo na. Ikaw ba, Minister Ray, may apo ka na? Ayan. Ninong Ali, meron na kayong apo? Ayan. Kayo, Pastor Rafi, may apo na? Pag may apo na, patunay na ikaw ay may edad na. No, pag ikaw ay meron ng apo. So, sabi ko kahapon, paano ko kaya ibibigay ito? So, nagpe-pray ako hanggang sa pag-uwi ko sa bahay. Kasi, di ba alam naman natin na sabi sa awit 127, verse 3, kaloob ng Panginoon itong ating mga bata. Ang ganitong mga supling ay tunay na pagpapala. So, kaloob. Ang mga bata raw ay gift from the Lord. Hindi lang sila gift, sila ay blessing. Di ba minsan nasasabi natin sa ating mga anak, sa ating mga apo, ikaw ay pasaway. Ikaw ay matigas ang ulo. Alam niyo, meron nga akong teacher nung high school. Tuwing lalapit yung kanyang anak, laging sasabihin niya sa anak niya, tigas-tigas ng ulo mo. Ang tigas-tigas ng ulo mo. Pasaway ka. Ganun lagi sinasabi niya doon sa kanyang sa kanyang anak. Isang gabi, umiiyak yung anak niya. Lumapit ngayon sa kanya, nakahawak sa ulo yung bata. Sabi nung nanay, ano na naman? Pakatigas talaga ng ulo mong bata ka, nakahawak sa ulo, umiiyak. Sabi nung bata, yung ulo ko po, anong nangyari sa ulo mo? Hinawakan niya ngayon yung ulo ng anak niya. Alam niyo, paghawak doon sa ulo,
malambot, lumubog yung kamay niya. Ngayon, nataranta ngayon siya. Anong nangyari sa ulo mo? Alam niyo kung saan dinala? Sa albularyo. Sabi ngayon ng albularyo, hindi ko po kaya yan. Dalhin niyo sa doktor kasi lumambot eh. Pag-ahawak na ganon. Eh, di ba pag bata, pag malambot ang bumbunan, ano? Gutom. Lumambot. Sa loob-loob ko, nung kinuwento sa akin, nung matigas ang ulo ng bata, nung anak mo, pinapagalitan mo lagi. Eh, nung lumambot yung ulo, takot na takot ka naman ngayon. Ang mga bata daw ay pagpapala. Pwede ba sabihin mo sa katabi mo, pagpapala ang mga anak? So, yun ang iniisip ko. Sabi sa Bible, blessing. Sabi sa Bible, gift. Pero bakit meron tayong mga maririnig na ang aking anak o ang aking apo ay pasaway? Ang aking anak ay tinik sa dibdib. Parang nung araw, sabi nung aking nanay, ikaw ay malaking tinik sa dibdib ko. Gano'n kasakit yun? Eh wala naman akong bisyo, hindi ako nagsisigarilyo, hindi po ako nagiinom. Pero ibang klase po kasi ako nung araw pagdating sa aking mga kapatid. Kasi yung mga kapatid ko, lagi kong nai-share to, ginugulpi ko. Minsan nga, pagkakain sila, paghahanda ko naman sila, mabait pa rin naman pala ako, ipaghahanda ko sila ng pagkain. Kaya lang alam nyo, kahit kumakain, isang kanin lang malaglag sa table, hindi pwedeng hindi sila tatamaan sa akin. Minsan susuntukin ko sa hita, may suntok, may palo, kaya yung mga kapatid ko, nung araw, lumayo ang loob sa akin. Kasi pagka ginanong ko sila, babantaan ko pa yon. Sasabihin ko, subukan yung magsumbong. Pag umalis sila, yari kayo sa akin. Ganun po ako katindi nung araw. Kaya ang tawag sa akin dun sa lugar namin, ako daw si General. Kasi pag sinabi ko, minsan nga kahit kakagising lang, pag sinabi kong tulog, hindi pwedeng hindi tutulog. Kasi pag merong akong nakitang bukas ang mata, hindi pwedeng walang tama. Kaya wag po kayong iilag, ha? Ganun po ako nung araw. Kaya itong Proverbs 17:6, napakahalaga. Kasi tingnan nyo dito, ha? Sa Proverbs 13:22. Ang matuwid ay nag-iiwan ng pamana hanggang sa kaapu-apuhan. Ang matuwid ay nag-iiwan ng pamana hanggang sa mga kaapu-apuhan. Eh, kung tayo po ang tatanungin, ano po kaya yung iiwan natin na magandang pamana o legacy doon sa ating mga apo, sa ating mga anak? Narinig nyo na ba yung kwento? Yung isang bata na umiiyak dahil lumahayas po siya sa kanilang bahay. Ngayon, yung bata, doon siya napunta sa harap ng simbahan. So, iyak nang iyak yung bata doon sa harap ng simbahan. Ngayon, paglabas ng pare, nakita ngayon yung bata. Tinanong niya yung bata, bakit ka umiiyak? Anong sagot ng bata? Umalis po ako sa amin. Lumayas po ako. Sabi nung pare, saan ka ba nakatira? Yung sagot ng bata, sa impyerno po. Na-curious yung pare, ba't impyerno? Eh, ano bang pangalan mo? Sagot ng bata, Judas po. Lalong na-curious ang pare, ginawa doon sa bata, dinala doon sa loob ng simbahan, doon niya kinausap. Alam niyo, napag-alaman niya na ang nagaganap pala doon sa loob ng bahay, kakaiba. Kasi yung tatay, ay ngayon tinanong yung bata, anong pangalan ng tatay mo? Demonyo po. Huh? Eh, nanay mo? Bruha po. Excuse mga kapatid,
ito naman ay kwento lang. Ngayon, ang nangyari pala, nung nalaman nung pari, pag umuwi pala ng 10 oras ng gabi yung asawa na lalaki, lasing. Pagbukas ng pinto, sasalubungin ng asawa. Sasabihin ng asawa, umuwi ka pang demonyo ka. Ngayon, galit na galit yung lalaki. Sasabihin doon sa asawa, umalis ka sa aking harapan, bruha ka. Naririnig ngayon ng anak. Ngayon, ang anak, aawat naman doon sa kanyang tatay at nanay. Sasabihin ng kanyang tatay, isa ka pang demonyong bata ka. Makalayas na nga sa impyernong bahay na ito. Kaya, pwede bang tanungin niyo yung inyong katabi, kamusta ang iyong tahanan? Baka, kaya sabi ko kanina, malaki po ang part ng mga lolo, lola. Kasi minsan, pagka lolo, lola na, parang minsan wala na akong pakialam diyan kasi tapos na ako eh. Hindi pala. Hindi pala mga kapatid. Kasi sabi doon, ang apo ay crown. Corona ng mga, sabi nga, katandaan eh. Iniisip ko, ba't crown ang ginamit ni Solomon? Di ba yung crown, saan ginagamit yung crown? Sa king. Di ba? So para bang pinaparangalan mo, kaya nilalagyan mo ng crown? No. Imagine dito, yung ating mga apo, yung ating mga anak, corona ng corona daw ng mga lolo, lola, ng mga magulang. Grabe naman yung sulat ni Solomon. Kamusta yung ating mga apo ngayon? Yung ating mga anak. Kaya sabi ko, malaki pala yung part. Kasi pag kinumpara natin yung mga paglaki ng kabataan ngayon, ng mga bata ngayon, nung unang panahon, ang laki ng pagkakaiba. Di ba, nung unang panahon, ang mga bata nakukuha sa tingin. Di ba? Tingnan mo lang. Ewan ko kung naranasan nyo po. Pag tiningnan ka, nung bata, nung unang panahon, alam mo na yon. Halimbawa, may dumating na bisita, hindi ka pwedeng yung makikihalubilo, makikisali sa usapan. Hindi. Kasi pag pumunta ka dyan at tiningnan ka, alam mo na yun, i-exit ka na. Kasi pag alis ng bisita, kahit walang kasalanan ng mga apo, sa sala, ano yun? Nakahalera yun. Papaluin. Kaya sa susunod, tatandaan mo na yun, di na ako makikialam. Tingin pa lang yun. Ngayon, ang mga nanay, luwa na yung mata sa mga anak. Hindi makuha sa tingin. Nakikipagtitigan pa. Pag nagpaalam, alis ako. Saan ka pupunta? Matanda na ako, alam ko na pupuntahan ko. Minsan nga, pag yung kumikita na, plantyahin mo to. Nakakalungkot. Kung iisipan lang yung salitang anak, kung ilang buwan, doon sa sinapupunan, dala-dalang hirap nun, 9 months. Minsan nga, 10 pa meron bang 10? Sobra na yung, overdue na yung pag 10. Imagine, tapos, after na ipanganak, hindi natatapos yun. Mapupuyat, magtitimblang gatas, aalagaan, papalta ng diaper. Pinutatapos yun. Tapos nung nagkaisip, nagkumuwang, kung sagot-sagutin yung magulang, parang pag nagkatrabaho, ayan sa'yo yan. Di pala ganun. Parang nakakalungkot. Ano kayang kulang? Minsan, nasisisi. Ganyan ang gobyerno natin. Nasisi pa sa gobyerno. Di ba sabi nga po, ang nanay ay ilaw ng tahanan. Ang unang school sa loob ng tahanan, merong isang bata. Sabi pinatawag yung mga magulang. Hindi pwede yung magulang. Yung kapatid ang pumunta. Pagpunta nung kapatid sa school, sabi nung teacher, nung principal, yung anak nyo napakakulit. Pasaway po yan dito. Kaya pinatawag po namin kayo. Alam mo yung sagot ng kapatid? Bakit?
No, sa bahay po, makulit din yan ah. Pasaway din yan ah. Pinatawag po ba namin kayo? Ano kayang kulang? Ano kayang kulang? Di ba nung araw, natatandaan niyo po, pagdating ng 6 o'clock, anong meron? Orasyon, yung mga kampana, teng, teng, nire-remind na tuwing alas 6, magdarasal. Magdarasal tuwing alas 6, tinatawag na mga lola, yung kanilang mga apo, para sama-samang manalangin. Ngayon po, meron pa kaya na pagdating ng alas 6, tatawagin ang kanyang apo o mga anak para mag-pray? Ngayon sa bahay, tingnan nyo, nasa loob ng bahay, hindi na nakakapagkwentuhan. Bakit? Lahat nakayuko. Kahit kumakain. Kaya sabi dito sa Proverbs 22 verse 6, tingnan nyo po. Ituro sa bata ang daang dapat niyang lakaran at hanggang sa paglaki, hindi niya ito malilimutan. Crucial to. Kasi sabi doon, ituro sa bata ang dapat niyang lakaran. Dapat. Hindi sinabi doon, ituro sa bata ang gusto niya o ang daang gusto niyang lakaran. Magkaiba pala po yung ituro ang dapat. Hindi yung ituro ang gustong daanan. Magkaiba pala yun. Minsan kung ano yung gusto ng bata, yun na. Yun na ang masusunod. Kaya napakahalaga dito na ano ba yung itinuturo natin sa ating mga anak. Di ba tayo, pagka pwede nang maghugas ng plato yung ating mga anak, tuturo mo. Di ba dyan sa kitchen, di ba makikita mo yung mga bata, tinetrain nyo na, maghugas kang plato, di ba minsan magtuturo ako magsaing, natitrain. Itinuturo natin yung tama. Kasi, di ba nung araw hindi pwedeng hindi marunong sa gawain ng bahay. Kasi darating yung panahon, mag-isa na lang yan, mag-aasawa yan tapos walang alam. Pero di ba, sa Bible nga, di ba yung mga bata, katulad daw ng arrows. Di ba pagka yung arrows, pag binitawan mo yan, bullseye, yung target mo. Ganun ang mga anak. Pag naituro pala po natin yung tama, kahit bitawan natin yan. Sa 128 Apo, 128. ng awit. Awit. Nanay naman, olibas. Opo. Olive, ano? Apo. Sa verse 3. Verse 3. Opo, sabi doon, sa tahanan ang asaway parang ubas na mabunga at bagong tanim na ulibos sa may hapag ang anak niya. Mga anak. Tapos yung arrow direction. Direction. Kaya ano ba yung naituturo pala natin sa ating mga anak, sa ating mga apo? Tayo. Halimbawa, tinanong po tayo, ano po ang natatandaan nating aral ng ating mga lolo, lola, o mga magulang na hanggang ngayon ay pakinabang sa atin? Meron po ba kayong natatandaan? Okay, Brother Bong, laging magmamano. Kayo, Ninong Ali, ano po yung natatandaan nyo? Yeah. Po at opo. Parang yung bata, pag uwi, inay, pinag-aralan namin ang po at opo. Natuto ka naman. Abay, oo. Tsaka yung huwag sasagot sa matanda. Huwag sasagot sa matanda. Totoo po yun. Oo, naabutan mo ba yun? Opo. Parang halimbawa ngayon, wala na atang ganun, Yung mga bata na sumasagot sa matanda. Baliktad na. Yung matanda. Parang minsan, hindi totoo, parang sa loob-loob, halimbawa kung wala ka, hindi, paano ba yun? Parang pipingutin mo yung ilong o ano. Ang tigas ng ulo. Parang gano'n. Minsan kung balabag, meron bang gano'n? Meron po. Alam nyo, nakita ko kasi yung mga anak ni Minister Jeff. Alam nyo, everyday, simula nung
ano yan? Pandemic po. Pandemic, nagla-live streaming yung 3 bata, nagigitara, tas yung awitin natin memorize. Tapos meron silang binabasang word, tapos nagkukwentuhan sila. Sa totoo, nakita nila to sa tatay, nanay nila. Tsaka yung pagturo ng gitara, umawit, natutuhan ng mga bata. Tapos, everyday, nakikita ko yung 3 bata, iba yung kanilang live streaming. Di ba yung mga iba, wala naman akong ibig sabihin. Pero pag nag-live streaming, yung kanilang mga muka, yung kagandahan, okay naman, parang wala lang naman. Pero minsan nga, iba na yung mga pinakikita, pagka na-browse mo, ganito. Pero pagka yung godly parents, by God's grace, nakakatupad, kita mo yung mga bata, pero mo na-memorize yung kanta, ang liliit pa, tapos yung mga gitara. So, saan ito natutuhan, Sa'yo, si Jacob, kamusta naman? Si Jacob po, ngayon, Pastor, thank you Lord po. At next year, may awa po ang Diyos, makaka-graduate na rin po. At ngayon po, hindi niya makalimutan talaga kapag hindi siya nakaka-attend ng Sunday Fellowship. Sabi niya pa, alam mo ba, pag di ako nakaka-attend ng Sunday Fellowship, halos humiga ako kay Lord. Sabi, paano higa? Higang tulog o higa? Hindi, higa, nagpe-pray ako pa. Di ba siya yung nagigitara? Opo, nagda-drums, Pastor. Nagda-drums, Maliit pa yun, Pastor. Oo, tama ka. Maliit. Binubuhat pa po namin yung drums. Tapos, dala-dala niya yung stick. Kinalakihan na niya. Kinalakihan niya po yun. Sa gawain. Ang gawain po. Kaso pagka lumaki na, nawawala minsan, ganon? Yun po ang sabi niya sa akin na nakukonvict siya. Sabi niya Ayun. pa, Pero yung mga iba, hindi na talaga rin, no? Opo, Parang andyan lang, nawala. Parang ganon. O wala na nandyan. Pwede rin, Totoo ba yun? Pwede rin po. Hindi totoo. Nakakaano lang na wala na nandyan o nandyan na wala. Parang gano'n, Pero yun lang, kaya ako natuwa yung 17.6 kasi, ang dating naman sa akin, di ba meron tayong CSM? Meron tayong CSF. Tanungin niyo ako kung ano yung CSF. Una, ano muna yung CSM? Compi Single Ministry. Ano yung CSF? Compi Senior F. Fellowship. Abang galing. Totoo. Kasi nakita ko naman, kasi dyan sa 17.6 na yan, may mga pagmatanda na kasi nasa sulok na lang eh. O kaya, datnan o hindi datnan na lang. Tapos minsan, uso pa ba yung yung may lamesa? Tapos andun yung pagkain, tapos tatakpan? Parang may takip. O hindi na uso yun, Meron pa rin pong Meron pa ganun rin, na- Kaya lang minsan 3 araw na ata nandun. Parang, ang ibig ko sabihin, ayan, kain na lang po kayo dyan. O kaya, buti kung makakalakad-lakad, o nasa rep, o ganito. Parang yun ang nakita ko pagka... Pero, kita ko rin sa takbuhan ng buhay, 2 yung lola ko. Lola Husta, tsaka Loseng. Lola Husta, stricto. Kaya lahat kami lalapit kay Loseng. Kasi yun anong tawag diyan? Cool Lola. Parang ganon. Pero yung stricto, talagang itutuwid ka nun. Ayaw mo dun minsan. Tsaka doon, napansin ko rin, si Loseng, pagka katapusan, ang daming tao namin doon sa kwarto niya. Alam mo bakit? Hindi. Yung pension niya, hinahati niya. Pero pinakamalaki ang bigay sa akin noon. Hindi nila alam yun eh. Kaya pagka may pera pala yung mga lola, lolo, maraming bisita ng mga anak apo. Totoo kaya yun? Nakita ko lang. Kasi ngayon tumanda na ako, yun pala yung aking diskarte na minsan pupunta ka dun sa lola mo. Minsan pag nakuha na yung pensyon,
Pero actually, sinasama ako nung pagkukuha ng pension sa post office eh. Kaya, Kayo po ang kasama. Oo. Kaya lagi ako Mas sumasama. malaki sa inyo. Hindi, sa akin naman, pag inisip-isip ko, ano ba motivation ko nun? Siguro, hindi ko naman naisip yun. Ngayon ko lang naisip na nung tumanda na ako na pag may bere yung mga lolo't lola, maraming bisita lagi. Parang dinadalaw. Pagka wala mang pera, dapat doon sa 1 Timothy 5:8 o 5:3. 5'8 po. Oo nga. Pero doon, bago doon, yung mga matatanda, yung mga bata na nagbibigay, parang ganun, di ba? Pero noon, hindi mo naman, ikaw ba naranasan mo ba sa lolo't lola? Hindi pa po, Pastor eh. Okay. Pagka umidad ka na rin, Pero may Mayos. lolo ko. May lolo at Kinuha na kasi ni Lord. Pastor. Oo. So, yun lang naman. Kaya yung mga lola, lolo, nanay, tatay, mga anak, kaya nga sabi mo, yung tama yung iyong oath o heart's desire sa Joshua. 24:15. Oo. As for me and my family, we will serve the Lord. Ano? Kaya, amen. Thank you, Lord. Oh, God bless us all, mga kapatid. Closing prayer. Amen. Hallelujah. Thank you, Lord. Muli, Panginoon, sa umaga pong ito. Lahat po ng papuri, lahat po ng pasasalamat ay sa inyo po lamang. Kaya, thank you, Lord, sa ating lahat. Pagpalain po tayong lahat, mga kapatid, at lahat po ng ang binigay ni Lord ngayon, mensahe para sa ating lahat ay tumimo sa ating puso at isip. Thank you, Lord. God bless us all. Amen. And we will end up with this song. Ano? God bless you tomorrow, brothers and sisters. Salamat po, Panginoon, sa bagong buhay ko ngayon. Ako'y inahon mo sa kadiliman, ngayon'y taglay ang liwanag ng iyong salita na aking gabay sa araw-araw. Salamat po, Panginoon, sa ligayang nararanasan. Ikaw, O Diyos, ang kakamay, dahil sa pag-ibig mo walang hanggan. Salamat, Panginoon. Salamat, Panginoon. Salamat, Jesus, sa bagong buhay ko. Taglay ngayon. Salamat po, Panginoon, sa bagong buhay ko ngayon. Ako'y inahon mo sa kadiliman, ngayon'y taglay ang liwanag ng iyong salita na aking gabay sa araw-araw. Salamat po, Panginoon, sa ligayang nararanasan. Ikaw, O Diyos, ang kakapay, dahil sa pag-ibig mo walang hanggan.
Salamat, Panginoon. Salamat, Panginoon. Salamat, Jesus, sa bagong buhay ko, sa bagong buhay, sa bagong buhay ko. Taglay ngayon. Second Timothy 2:2. Hallelujah. Second Timothy 2:2. Praise the Lord. Second Timothy 2:2. You and me, let us proclaim the gospel. Second Timothy 2:2. Hallelujah. Second Timothy 2:2. Praise the Lord. Second Timothy 2:2. You and me, let us proclaim the gospel.